Kumusta po kayong lahat, mga taga-subaybay? Kahit hindi taga-subaybay, para sa lahat ang pag-usapan natin. Ah, ang pamagat nating video mga kaibigan na bakit gusto ko maging vlogger. Isa-isahin natin ang mga dahilan, huwag kayong aalis. Bagamat na nakakaboring ang aking channel kasi puro pagpapayo. Alam ko kasi karamihan sa atin, matitigas ang ulo, ayaw mapayuhan. Pero subok ko na itong aking mga binablog. Ang aking vlog kasi, personal vlog. Ibig sabihin, lahat ng ina-upload ko, kapulutan ng aral at karamihan, kinukuha ko sa aking sarili. Nangyari sa aking buhay. At kung maniwala man kayo, di salamat. Kasi ang maniniwala dyan, yung nakakakilala sa akin na naniniwala. Kasi kahit nakakilala sa akin at kontra sa aking tinatahak na landas, hindi rin siya maniwala. Ganun po yon. Kasi alam niyo kaya ko ginagamit ang personal vlog. Nakikita ko po na ito ang paraan para makilala ako ng mga tao. Kung ano nangyari talaga. Kasi kung minsan may mga pangyayari dyan sa pinanggalingan ko na inisip nila ako may kasalanan. Pero hindi po ako ang may kasalanan. Wag na natin angkatin yun. Ang harapan natin ngayon, yung ngayon. Ganun kasi ang ugali ko. Yung mga nakaraan, wala na yan. Harapan natin ngayon at ang bukas at susunod pang mga henerasyon. Sana makapulot kayo ng aral. Sige, isa-isay na natin. Batiin ko muna ang lahat ng aking follower at subscriber ko sa YouTube. Ako ang aking YouTube, ewan ko kung ma-monetize pa ako dyan. Bahala na, basta tuloy-tuloy lang ang laban. Ito na nga. Ito ang unang dahilan kung bakit gusto ko magiging vlogger. Gusto ko kasing may share ko rin yung nangyari sa aking buhay. Marami akong kwento. Matagal na ako nag-vlog sa YouTube eh. Dito sa Facebook, ilang taon na ba rin ako dito sa Facebook. Namuni pa lang ako sa ads on reel pa lang, saka sa bonuses. Pero masaya na ako kasi habang nag-aantay ako na mamuni ako sa in-stream ads, kahit papaano matuwa na lang ako doon sa bariya-bariya na makikita ko na pumapasok sa aking payout. Kahit magkano. Kasi may trabaho naman ako dito. Pero humihingi po ako ng tulong na panalangin para po talagang mamonetize ako sa in-stream ads saka sa YouTube. Mga kamag-anak, ito po kasi ang nakikita kong paraan para ako'y makauwi. Alam niyo kasi nung ako'y nawala, tinuringan ninyong patay na ako, pero dinugtungan ng Diyos ang aking buhay. Kaya gusto ko, pag uwi ko, pupuntahan ko lahat. Kasi alam niyo napakalaki po niyang Mindanao. Cebu, dadaan pa ako ng Cebu, tapos Mindanao. Ikutin, ayaw ko kasi na mayroong mayroong paborito. Yung mga nakapunta rito, nakita nyo naman kung gaano ko sila inasikaso. Nakapunta dito si yung anak ni Antinil pa. Nag-usap kami dito natulog. Pinaliwanag ko kung ano-ano ang mga dahilan talaga. Kaya lahat po, habang hindi ako nakauwi, lahat po, kung sinabi lang ninyo na salubungin ko kayo sa airport o sa Pantalan man, gagawin ko. Si Jeremias Cumbis, walang pagbabagong ugali. Kung gaano man ako noong bata pa, ganun din hanggang ngayon. Ang kaibahan nga lang ngayon, matured ang aking isip. Hindi kagaya nung umalis ako dyan, parang batang isip pa ako noon. Tawag noon, padalos-dalos. Kaya po, natutunan ko po ang aking sa pagtayo sa sarili doon sa aking paglalayas. Marami po akong karanasan. Kaya po, kung masunod nyo lang ang aking mga payo, tsak, may pagbabago sa inyong buhay. Kung gusto nyo lang. Angkatin po ninyo kung bakit ako nakapagpaaral ng mga anak dahil po sa sipag at sa training sa mga anak.
Kasi kung hindi mo yan gabayan, kung kanya-kanyang diskarte yan, mahirapan ka. Yan po ang payo ko. Sige. Ulit-ulit na pasasalamat sa aking follower sa Facebook. Sa page po, ang palatandaan po sa page, konti pa lang ang aking follower. Maraming salamat unti-unting dumami. Kasi hindi ko kasi masyado in-uploadan yan kasi sa page, ang tawag nun, wala masyadong nanonood. Mga sikat pa lang nandoon. Kaya mahirap po. Kailangan makilala muna nila ako. Kagaya nito, hindi naman pala ako basta-basta. Personal vlog. Kagaya kapon, maniniwala na kayo. Kasi kagaya kapon, nagbalita ako na tungkol sa mga ulan sa Bicol. Tingnan ninyo. Lubog, maraming lubog sa baha doon. At nanganganib ang lahar dyan sa Mayon Volcano. Ingat po. Nanganganib po dyan. Kasi kung lalambot ng lalambot yan, alam mo ba yung nandyan sa paligid ng Mayon, malambot na yan, mga lahar. Ibig sabihin ng mga alikabok na galing sa bulkan. Kaya pag lumambot yan, guguho yan. Papunta doon sa mga kabahayan. Ingat po ang lahat Kung maalala ninyo, yung bagyong Riming. Ako kasi matandain ako bagyong Riming, ang daming nasawi dyan sa Albay. Gumuho yung mga lahar. Yung balita naman kapon, binanggit ko rin yung Ormoc. Yung nangyari sa Ormoc. Walang bagyo, walang low pressure, pero talagang yung shear line, yung ulan na nagsalubong yung amihan at saka yung mainit na panahon. Yun po yung magkakaroon ng mga pag-ulan. Walang bagyo, walang low pressure. Yan po, ingat-ingat po ulit. Hanggang ngayon daw, December 2, maulan pa rin daw dyan sa Bicol. Ingat po ang lahat. Yun po ang aking channel, kahit nakakaboring. Gusto ko po makatulong sa kapwa. Kung maniniwala, alam niyo madaling mag-viral yung mga tawa-tawa. Alam niyo kung yan kasing i-content ko, bagay ba sa mukha ko magpatawa? Di ba? Seryoso ako Kaya gusto ko yung pagpapayo, ayun ang pinili kong landas. Kahit na matagalan man ma-monetize. Pero siguro, yung maniniwala na nasubukan na nila, na ginawa nila sa kanilang buhay, magiging follower ko na yun. Matigas kasi yung ulo ng mga tao Ayun na papayuhan ayun. Yun, doon tayo bumabagsak. Ako mula bata pa nakikinig ako lagi sa mga payo. Kaya po nakasurvive ako sa mga kahirapan. Lahat ng tinuturo noon ng mga matatanda, tinanim ko sa aking isipan. Kaya nung ako'y magpalaboy-laboy, nagagamit ko yun. Hanggang makatawid ako sa kahirapan. Naranasan ko, muntik nang pumanaw. Muntik nang masawi. Nakakaiyak nga ang aking kwento. Pero sa pagdarasal, pagsisikap, nandito. Malakas na malakas. Salamat Panginoon sa binigay mong kalakasan. Sige, hindi natin tagalan nating video kasi aking cellphone hindi naman yan mabababa lang ang storage yan. Di ba? Mga baratuhon lang. Pero hayaan ninyo pag tayo na-monetize sa YouTube saka sa in-stream ads, magdadagdag din tayo ng cellphone na yung malalakas. Ay, kung nakikita ninyo yung aking mga kagamitan dyan, meron kompleto yan. May guitar ako, may piano, saka yung amplifier, smart TV. Alam niyo, hindi ko yan pinundar para magpasikat. Pinundar ko yan para sa pagbablog po. Lahat po yan nakaplano. Para po yan sa inyo, lalong-lalo na sa aking mga kapatid na nangangailangan. Para yan sa inyo. Kasi ako, pagtanda ko, wala akong pensyon. Yan lang po ako yung inaasahan pag na-monetize ako sa stream ad sa YouTube. Mayroon akong kikitain buwan-buwan at mabibigyan ko rin kayo. Ngayon, kung mabibigyan man kayo kung sobra. Pero iba na yung kumikita ako buwan-buwan sa pagbablog. Sa inyo na lahat. Kasi sa awa ng Panginoon, ang aking mga anak
Dalawa na lang nag-aral ng college, ang apat tapos na. At siguro naman hindi naman tayo mapabayaan sa pagkain. Yan po, pag nagabayan po natin ating mga anak, kahit kung hindi ko naman kayo pinipilit na mapaaral ninyo. Kung hindi talaga kayang paaralin, patapusin ng college, kung ano na lang yung hanap buhay diyan ninyo, lalo na sa probinsya, kung kayo magsasaka, hubugin na lang sa pagsasaka, turuan ng mga anak, at nandyan din ang kayamanan natin sa pagtatanim. Bakit kayo natitigilan kung magtanim? Alam niyo ang kinakain natin imported. Karamihan imported. Karne imported, pati ata isda. Kulang talaga sa diskarte at saka pagsisikap. Ang laki ng dagat. Alam mo ba, mainit na naman ang ulo ko. Yung asin, mga guys, imported. Napaligiran tayo ng dagat. Bakit tayo gumawa ng asin dito? Ay, tama na. Saya-saya tayo kasi kaya ako laging masaya. So, December to ngayon ang ating video, ha? 2024. 23 days. Pasko na. Wag lang mawala ng pag-asa. Laban lang tayo sa paghanap buhay. Kawaan tayo ng Diyos.